Kamusta, Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin ang situation mo gamit ang mystical cards. Mamaya, alamin natin sa tarot cards kung ano yung situation mo, situation ng person mo, sitwasyon ng relasyon. At sa huli, mag-isip ka ng katanungan na ang sagot ay yes or no. Na patungkol sa career, sa negosyo o kaya sa personal mong buhay. Babasahin ko sa inyo ang meaning nito sa booklet. Pinapaalalahanan ka ng card na ito na huwag mong i-ignore yung good at bad na nangyari sa'yo sa nakaraan. Kasi parte ito ng pag-grow mo, kaalaman at saka katatagan. Nakakarating sa universe yung mga pangarap mo, takot at saka pag-aalala. Pinapaalalahanan ka na hindi ka dapat mag-alala sa mga unknown or challenges na darating dahil sa iga-guide ka para magkaroon ng bagong simula. Habang marami kang natututunan sa buhay mo, may mga hindi mapipigilan na changes sa buhay mo. Mas mag-focus ka sa ikakaganda ng buhay mo kaysa sa mga challenges na nangyayari. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin muna natin kung ano yung situation mo. Seven of Wands in reverse, Knight of Wands, at Nine of Wands. Kahit sa mga cards na ito, na card mo, pinapakita na may mga sitwasyon ka na nile-let go. Ito lang kasi yung tingin mong paraan para ikaw yung manaig sa mga challenges na malagpasan mo ito. Nagpapatuloy pa rin yung problems na nangyayari sa buhay mo pero malalagyan mo na to ng ending. Mas gagamitin mo yung isip mo at saka sa ibang pamamaraan ka maikipaglaban. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, tingin mo hindi ito yung para sa iyo na career o kaya business. Kasi marami kang ginagawa. Ayaw mong maging komplikado yung sitwasyon kaya nagpapatuloy ka pa din. Pero iniisip mo na magpalit kaya ng trabaho or ano kaya yung next na negosyo or trabaho na dapat mong gawin. At saka tama yung kutob mo na pag-isipan mo munang mabuti bago magpalit ng trabaho or negosyo. Kailangan mong maging kalma hanggang sa kahuli-hulihan kasi ikaw yung mananaig at saka ma-achieve mo yung purpose mo. Ang ilang single, maraming person ang nakakagusto sa iyo. Pero yung iba, hindi na nagtutuloy na umamin. Nalalaman nila ito habang kausap ka na mataas yung expectations mo sa person na makakarelasyon. Ang ilang single, katrabaho mo yung susubukan na makilala ka. Kahit na marami siyang maging kakompetensya, hahangarin pa rin niya na maging kayo.
Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, kung ikaw o kaya pareho kayo ng person mo na hindi ready, pag-usapan nyo ito. Nakadalawang cards na kasi para sa pagsusuri. Kung magtutuloy ba yung relasyon or kung paano re-resolbahan yung problema. Ang pinaka-best na masolusyonan yung problems nyo ng person mo ay yung maging totoo at saka magkaroon ng understanding kung ano yung ipinapaliwanag ng bawat isa. Makakabuti rin na sabay niyong pag-isipan yung solution sa problems. Ito yung cards ng person mo. Queen of Cups, the Devil, at Two of Wands, in reverse. Para sa person mo, kailangan iwasan niya yung pagiging mainipin. Kasi yung ganitong behavior, maraming oportunidad ang napapakawalan. At dito sa cards ng person mo, pinapakita ka na pinapahalagahan mo siya pero siya may pagka-immature. At ang advice ay hinay-hinay sa mga decisions at saka kailangan yung mga pinaplano ay pinagpupursigihan. At dahil sa effort, magtiwala din sa sarili na ma-achieve mo yung mga pinaplano mo. Sa financial, merong good news at saka improvement at growth. Meron ding financial na darating na hindi mo inaasahan. Dahil sa maganda yung kita mo, kailangan mag-ingat ka din na hindi ka malinlang ng iba. Kailangan alam mo pa rin yung galaw ng financial mo, yung pagdating at saka yung paggastos. Para sa ilang single, gawin mong active yung buhay mo na marami kang kakilala or kaibigan. Para mas marami kang chance na makilala yung person na makakarelasyon mo. Yung feelings mo ang magiging guide mo. Ang warning lang, kapag may nakita ka ng hindi mabuti dun sa person, huwag mo nang ituloy. Hindi pwedeng yung puso mo mas manaig kesa sa kaisipan. Meron kasing person na paiinlabin ka tapos hindi pala ikaw yung totoong karelasyon. Ang ilan sa inyo sa relationship, yung person mo, kinokontrol ka. At dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka nagiging masaya sa ganitong sitwasyon. Gusto mo na mag-grow kahit na meron kang karelasyon. Katulad na sinabi sa mystical cards na kailangan ng transformation sa buhay mo, ito nga talaga yung gusto mong mangyari. Ace of Cups in reverse, the Death, at Five of Swords. Ito yung cards para sa relasyon. Pinapakita ng cards na ito na hindi ka happy sa situation mo. Gusto mo nang tapusin itong unhealthy na sitwasyon. Kung hindi mo lalagyan ng ending ngayon, sa future, gagawin mo ito. Nakadalawang cards ka na ipinaglalaban mo yung karapatan mo at dalawang cards na rin yung nagsasabi na malalagpasan mo lahat ng challenges. In the end, ikaw pa rin yung nagwagi. Kasi mas pinipili mo yung sarili mo at saka kung ano yung tama. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo nagkakaroon ng headache o kaya masakit yung likod mo or kapaguran. Mas maigi na bigyan mo agad ito ng pansin para hindi ito mauwi sa malubhang karamdaman. Mag-ingat din sa aksidente at saka sa matatalas na bagay. At saka hanggat maaari mag-save ka ng money kahit hindi ganun kalaki basta meron. Para sa mga single, naka-3 cards ka na mag-ingat ka sa person
na hindi naman talaga totoo ang intensyon sa'yo at sisisihin ka pa sa huli. Kaya nga 'di ba sabi ng mga cards, kapag meron ka nang napansin, bumitaw ka na para hindi na ito mangyari na ikaw pa yung masisi. Sa mga nasa relationship naman, nakaapat na cards ka na mabait ka sa person mo ano man ang gender mo. Pero paulit-ulit yung mga pagkakamali niya, kahit na ilang beses mo na siyang pinagbigyan. At saka ang ilan sa inyo ang person mo, hindi rin kasi siya nakikinig, nakatatlong cards na siya. May mga binibitawang salita pero kulang sa gawa. Itong Knight of Pentacles, nakadalawang cards ka na tinuruan ka ng buhay ng may hirap na lesson. At kahit na maging mabagal man ang progress ng buhay mo, pipiliin mo pa rin na magpatuloy. Kaya successful pa rin ang ending. Itong Knight of Cups, kanina may sinabi yung mystical cards na may mga unknown na situation na hindi mo alam, pero magiging confident ka na this time. Ma-achieve mo na yung mga pinapangarap mo at saka marami kang magiging koneksyon. Ito yung last card. Seven of Pentacles. Magpapatuloy ka sa buhay mo at yung mga ibang tao ay hindi mo na makakasama or may sitwasyon ka na naiiwan. Patungkol sa good yung tinutukoy ng cards, hindi yung pang makasarili or panlalamang sa kapwa. I-stop mo muna yung video para makaisip ka ng tanong na ang magiging kasagutan ay yes or no. Ang sagot ay yes. Kung bakit yes, alamin natin sa tatlong cards pa na pipiliin. Pwedeng isa lang ang makaresonate sa iyo or yung tatlong mismong cards. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Kung bakit yes ang sagot, kailangan mo muna ng recovery. Pwedeng trauma ng nakaraan, sa kalusugan, o kaya sa financial. Pero yes pa rin. Ibig sabihin, ma-achieve mo pa rin yung gusto mong mangyari sa buhay. Tumutuloy lang na kailangan mo munang mag-meditate para marirealize mo kung ano yung mga bagay na dapat mo pang gawin na tamang desisyon para sa sarili mo. Na para din maging klaro sa'yo yung mga kasagutan sa tanong mo. At ang last card, manatiling positibo anuman yung mga nangyayaring challenges or nagkakaroon man ng delay. Kasi yung mga pinapangarap mo, marami ka ng cards na sinasabi na umuulit lang. Matutupad yung mga hinahangad mo sa buhay. Medyo matagalan man, mangyayari pa rin.